Kasaysayan ng pork barrel sa Pilipinas. Paano nga ba nagumpisa ang pork barrel? Ang pork barrel ay isang termino na tumutukoy sa pondo ng pamahalaan na inilaan para sa mga proyekto sa mga distrito ng mga mambabatas, na kadalasang ginagamit upang makakuha ng suporta mula sa mga botante o kapwa-opisyal. Sa Pilipinas, ang pork barrel ay matagal ng bahagi ng sistemang pampulitika at nagkaroon ito ng iba't ibang anyo sa paglipas ng panahon. Panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ang konsepto ng pork barrel sa Pilipinas ay nagsimula pa noong panahon ng mga Amerikano. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, may tinatawag na Public Works Act kung saan binibigyan ang mga lokal na opisyal at mambabatas ng pondo para sa mga proyekto gaya ng kalsada, tulay, at iba pang infrastruktura. Layunin nitong ipakita na nakikinabang ang mga tao sa kanilang mga kinatawan sa gobyerno. Post-war period at dekada 70. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalo pang lumaganap ang ganitong sistema. Sa mga sumunod na taon, ginamit ito ng mga politiko bilang paraan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Noong panahon ni Ferdinand Marcos, hindi gaanong kilala ang terminong pork barrel, ngunit may mga pondo pa rin para sa mga proyekto na kontrolado ng administrasyon. Madalas itong nakalaan para lamang sa mga kaalyado ng Pangulo, lalo na noong panahon ng batas militar. Dekada 1990, Countrywide Development Fund o CDF. Noong dekada 1990, muling binuhay at pinormalisa ang pork barrel sa ilalim ng pangalang Countrywide Development Fund sa panahon ni Pangulong Corazon Aquino. Layunin nitong pandohan ang mga proyekto sa iba't ibang distrito upang masigurong may pantay na pag-unlad sa buong bansa. Bawat senador at kongresista ay binibigyan ng tiyak na halaga ng pondo na sila mismo ang nagre-rekomenda kung saan gagamitin. Subalit, dito na nagsimulang lumitaw ang malalaking isyu ng katiwalian dahil nagagamit ang pondo para sa pansariling interes ng mga politiko. Priority Development Assistance Fund o PDAF. Noong panahon ni Pangulong Joseph Estrada, pinalitan ang pangalan ng CDF at naging Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ang bawat senador ay nakakatanggap ng mas malaking pondo kaysa mga kongresista. Layunin pa rin itong pandohan ang mga proyekto tulad ng scholarship, tulong medikal, at lokal na infrastruktura. Gayunpaman, naging sentro ito ng mga alegasyon ng katiwalian, PDAF scam at pagbasura ng Korte Suprema. Noong 2013, sumabog ang PDAF scam na kinasangkutan ng negosyanteng si Janet Lim Napoles at ilang mambabatas. Natuklasan na ang bilyon-bilyong pisong pondo ay napupunta sa mga peking non-government organizations o NGOs, imbes na sa totoong proyekto. Bunga nito, nagkaroon ng malawakang protesta ng mga mamamayan, kilala bilang Million People March. Dahil sa matinding galit ng publiko, idineklarang labag sa saligang batas ng Korte Suprema ang PDAF noong Nobyembre taong 2013. Mula noon, ipinagbawal na ang tradisyonal na pork barrel sa pondo ng pambansang budget. Modernong panahon. Kahit na ipinagbawal na ang PDAF, sinasabi ng ilang kritiko na may hidden pork barrel pa rin sa pambansang budget. Karaniwan itong nakatago sa mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno, kung saan ang ilang mambabatas ay may impluwensya pa rin kung saan ito gagamitin. Ang pork barrel sa Pilipinas ay nagsimula bilang isang mekanismo upang ipamahagi ng pantay ang pondo ng pamahalaan para sa mga lokal na proyekto. Gayunpaman, ito ay naging instrumento ng katiwalian at politikal na kapangyarihan, na nagresulta sa isa sa pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng bansa. Hanggang ngayon, nananatiling hamon kung paano masisiguro na ang pondo ng bayan ay tunay na napupunta sa mga proyektong makikinabang ang mamamayan at hindi ginagamit sa pansariling interes ng mga politiko. Kung ikaw ang tatanungin, anong hakbang ang gusto mong makita mula sa gobyerno para masigurong tapat na ginagamit ang pondo ng bayan? Comment mo sa ibaba.